said. Today, we are gathered to celebrate God's faithfulness through the lives of our children. At kaya yon, the Visionaries Junior. We are here to celebrate their completion of the Vacation Bible School and to witness the fruits of their learnings. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Congratulations sa ating mga Visionaries Junior. And also, Brother TR, we also gather to recognize the hard work and dedication of our music camp students who have spent weeks developing their musical gifts and talents. So we pray that this afternoon's event will not only showcase what our students have learned, but also remind us of God's faithfulness. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Napakabuli ng Panginoon na binigyan na po tayo ng talento sa iba't ibang larangan. Kaya nararapat lamang na siya ay pasalamatan at paburihan. Once again, welcome to our PBS Music Camp Graduation and Recital 2026 with the theme, Treasure Hand, Seeking the Riches of Christ. Treasure. So, partner, para sa iyo, what do you mean? What do you mean when you hear the word treasure? Ano yung pumapasok sa iyong isip? Para sa akin, partner, treasure is love of God. Yes, I agree with that, partner. So, treasure is something that we cannot. It's not about the wealth of this world. It's not about the physical matters. It's about knowing Jesus, and that's what we impart to you, our students. So muli, maligayang pagdating sa ating graduation for this year. So to formally and officially welcome you all, may we call on our praise and worship chairman, Sister May Masangkap, to give us a short message. Let's give her a round of applause. Mga bagong katabi dyan, ayan. Ayaw ko na mamiss na meron tayong mga bisita at hindi natin sila na-welcome. Let's go welcome yung ating pong mga bagong mga visitors natin. At tinatanong ko andyan ba si Carlos Miguel? Carlos Miguel, andyan? Kaway-kaway, Carlos Miguel? Ayan, kasama ni Kaya. Visitor Kaya. Meron pa ba? Andyan ba si Eman? Andyan si Eman? Eman? Andyan po Eman? Kaibigan ni Kaya. Darren. And nandiyan din yung tatay ni Franklin, si Francisco Maranan. Francisco? Yeah, kabay-kabay. Si Jenny Reyes. Jenny, nandiyan ka ba? Ayun. Meron pa ba tayong mga visitors na hindi na mag-get? Ayan, welcome po. So, binigyan ako ng oras dito. So, sisimulan na. Good day to everyone. Good day, children. Ano sa sagot nyo? Good day, children. Isa pa. Magandang hapon, mga bata. Yes? Lord is good. So good day to everyone, our dear parents, teachers, ayan, pastors, church elders, salamat sa suporta, guests, and especially our DBS graduates and our recitalists. Today we gather to celebrate not only what our children have learned and accomplished, but also what God has been doing in their hearts. So ang tema ng usap natin dito ngayon, the greatest treasure, the greatest gift. Sandali, nag-shopping ako kanina. May kukuha din lang ako. Nahirapan ako sa mga sinabi. Ayan. Ano to? Mga bata, ano to? Ha? Chest? Ito chest? Treasure chest. Ayan. Mga bata, halimbawa, nagkakangkal kayong ganyan sa garden, tapos may nakuha kayong ganyan. Ano magiging reaction nyo? Sabi nyo, masaya. Masaya. Sabi niya, masaya. Anong gagawin nyo pag nakakita kayo ng ganyan? Sisirain nyo agad, tapos bubuksan.
Ano kaya to? Taas yung kamay niyo pagka alam niyo yung word, ha? Ano kaya yung treasure to? Ano daw? Treasure of love. So mamaya, pag binanyan ko to, kailangan sasabihin niyo? Treasure of love. Ano ba meron dito? Ano kaya to? Treasure of joy. Actually, kailangan ng drawing yun eh. Ito yun. Kumangit. Sige. Okay. Meron pang isa. Tatlo lang, pero apat yung treasures na pinag-aralan nyo. Tatlo lang ang meron ako dito. Ano kaya treasure to? Treasure of wisdom. So, pag-aaralan natin. So, re-reviewin natin. Treasure of wisdom. Treasure of joy. Treasure of joy. Simulan natin sa treasure of wisdom. Sino yung characters natin sa treasure of wisdom? Sino yun? Sino yun? Sino yung humahanap kay Jesus? Ha? Hindi. Galing sila sa Cambridge. Ito yung mga matatalinong tao daw po. Ang tawag sa kanila? Ha? Magi. Pantas. Hinanap nila si Jesus. At natagpuan nila si Jesus at sinamba nila siya. Okay. So, yun hindi natin pag-usapan yung kwento na yun. Pero excuse me. The treasure of wisdom is found in Jesus. No? The Bible teaches us that true wisdom begins with knowing God and following His Word. So, ang prayer namin, kami mga naririto na nagtuturo at mga matatanda sa church, ang prayer namin mga bata, kahit tapos na ang BBS, sana patuloy pa rin kayo nagbabasa ng Word of God. Kasi dahil dito, ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. Ano ba yung wisdom? Ano ba yung wisdom? Anyone who knows the word wisdom? Yes, Debbie? Kaalaman at tamang pag. Yes? Ano yun? Again? Ano daw? Yung pagdidesisyon, ayan. Siyempre, may mga nalalakad tayo sa pagbabasa natin ng Biblia at ito ang gumagabay sa atin para magdesisyon tayo na tama. So, napakahalaga nagbabasa tayo ng Bible. Amen? Amen ba? Amen lang, sabi niyo. Ayan. Maaasahan namin mga anak, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, mayroon tayong gabay. Sabi sa Psalm 119, pakinggan nito, magbibigay ako ng rewards mamaya. Kaya meron ako na lang ganito eh, oh. So, magbibigay ako ng rewards mamaya. Pag nasa ulo nyo to, mamaya paparecite ko. Psalm 119 verse 105 says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos, ang gabay natin. Sa paglakad natin sa buhay na ito, ginagabayan tayo para meron tayong desisyon na maayos. Halimbawa, itutusan ka ng nanay mo, gugas ng kasangkapan, naglalaro ka ng computer. Anong tamang desisyon? Maglalaro? Ano gagawin? Tutulong. Yun ang tamang desisyon ng bata. Tinuruan, sabi niya, anak, tulungan mo ako, gumawa dito sa kusina. Meron kang naglalaro ka. Ano gagawin mo? Tutulong. Yun ang tamang desisyon sa bata. Okay, very good. So, ano yung unang treasure? Ano yung treasure na to? Treasure of wisdom. Napakahalaga nito. Okay? Ginagawa na dito. Next is the treasure of... Sino yung main character natin dito sa storya na to? Sino? Hindi. Yung storya natin sa BBS. Sino yung nagbuhos na? Ha? Si Mary. Kanina binanggit ni Pastor Duy eh. Si Mary, kapatid niya, si Martha at saka si... Di ba ang ginawa kay Lazarus kung nakinig niyo kanina? Binuhay si Lazarus ni Jesus. No? Pagkatapos nabuhay si Jesus, merong kainan dun sa lugar nila Mary. At anong ginawa
what? He died for our sins. Meron tayong malaking utang, mga bata. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin ay hindi natin kayang bayaran. Pero may nagbayad. At ang pinambayad hindi piso or hindi dolyar, hindi ginto. Ang pinambayad ay, ano lang pinambayad ni Jesus? Buhay. Buhay ang pinambayad. Ay, may ginto. Buhay ni Jesus. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Tama ba? Tingnan niyo to. Kanina sa 119 verse 105 ha? Kailangan ma-memorize niyo kaya. Masabi naman sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were yet sinners, Jesus died for us. Namatay ba si Jesus kung mabait na kayo? Mabait na tayo? Hindi. Sabi doon, habang tayo ay makasalanan. Kaya di ba? Yung iba, gusto nila yung mabait. Pero ang Panginoon Jesus dahil, oo, mabait ka. May kahit na makasalanan pa, ay namatay ang Panginoon Jesus para sa atin. So Jesus is the greatest example of love. And when we know Him, He teaches us to love God and to love others. Ayan. Let's go to the next and the last one. Ayan, nasa si Dia. Nagtatay sa akin si Dia. Okay. The last treasure. Di ba pala last? Meron pang isa. Kung susunod na treasure, what is this treasure? The treasure of joy is found in Jesus. In Jesus. Mga bata, ang tunay na joy, hindi makikita sa mga gadgets. Gadgets. Yan tayo mga mahilig. Masaya tayo pag naglalaro tayo ngayon. Para pag wala mo yung gadget, masaya pa rin. Sa Medina, di ba? So, hindi yun ang true joy. So, real joy does not come from toys, gadgets, achievements, or even circumstances. True joy, true and lasting joy, comes from knowing Jesus Christ. Amen? Amen. Sabi dito, in Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. Mga bata, kapag kasama natin ang Panginoon
Remember that your talent is also a gift from God. So dapat ibabalik natin ito sa ating Panginoon. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang mga pictures na ito. Iisa-isahin natin. Bago ipakita